Nababalot ng katahimikan ang paggawa ng palayok na ito ni Tatay Raimundo. Dati tabi-tabi at magkakalapit raw sila ng iba pang magpapalayok. Pero ngayon, isa na lamang siya sa dalawang natitirang magpapalayok rito sa Kalumpit, Bulacan. Isa na lang gumagawa ngayon ng palayok. Pag namatayin, wala na. Todos na. Wala nang production ng palayok. Ang mga Pilipino ay kilala sa angking galing pagdating sa paggawa ng mga likhang sining kung saan ito ay naging parte na ng ating tradisyon at kultura. Gaya na lamang ng mga likhang gawa sa clay. Isa ang bayan ng Kalumpit sa probinsya ng Bulacan, nakilala sa paggawa ng palayok at mga paso mula sa clay. Ang bayang ito ay binansagang Patri Capital ng Bulacan. Ngunit sa pag-usbong ng modernisasyon, tila nga ba sila ang isa sa mga malubhang na apektuhan at di na nakasabay sa paglago ng teknolohiya sa pag-usad ng panahon. Kasabay ng paglipas ng panahon, tila nalipasan na rin sila ng pagkakataon dahil sa pagkalugi ng mga local artist na gumagawa ng mga paso. Dahil mas pinipili na ng mga mamimili ang mga gawa sa plastik dahil mas mura ito kumpara sa gawa sa putik. Ngayon naka-stop kami. Naapektuhan kami nung China. Mura na plastik. Kaya na-stop kami. Ang bayan ng Kalumpit ay napapalibutan ng ilog gaya ng Pampanga River at Angat River kung saan isa ito sa pinagkukunan nila ng putik na ginagamit sa paggawa ng palayok o paso. Bukod sa ilog ay sagana talaga ang bayang ito sa uri ng luwad o clay na pangunahing materyales sa paggawa ng mga tradisyonal na palayok. Kaya't naging parte na ng kanilang kabuhayan at tradisyon ang paggawa ng mga palayok at paso na may iba't ibang disenyo at hugis. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang ibang magpapalayok ay gumagamit na rin ng makina sa paggawa nito. Saksi ang bayan ng Kalumpit kung paano nabago ng modernisasyon ang pamumuhay ng mga taga-Kalumpit. Ayon sa mga nakalap naming impormasyon tungkol sa paghina at unti-unting pagkawala ng mga gumagawa ng tradisyonal na palayok, maraming posibleng maging dahilan nito. Ala na. Yung mga babaeng katulad nyo, ayaw na. Marumi. Nag-ESM na lang. Malinis. Isa sa mga dahilan ay ang pag-usbong ng mga pasong gawa sa plastik, kung saan mas pinipili ito ng mga mamimili dahil hindi ito madaling mabasag at mas mura kumpara sa pasong gawa sa putik na siyang dahilan ng pagkalugi ng mga lokal na magpapalayok at hindi na ipinagpatuloy ang paggawa nito. Kasi dati malaya na pala nakakagawa ng mga palayok. Kasi di ba hindi pa sila masyadong aware sa environment. Ngayon kasi parang bawal na dahil usok kasi pag nilagay sa niluluto yun, may usok na lumalabas, parang air pollution. So parang tinawal na sa ganun. Isa rin sa mga dahilan ay ang paglilimita sa pagluluto ng palayok sa hurno na parte ng proseso sa paggawa nito. Ayon sa pag-aaral, ang pagluto ng palayok sa hurno ay kumukonsumo ng malaking halaga ng enerhiya na nag-aambag sa mga greenhouse gas emissions. Kung magpapatuloy ito, ay tuluyan ng maglalaho ang tradisyon ng paggawa ng palayok at magiging isang istorya na lamang ito ng bayan ng Kalumpit. Kaya't hanggang may interesado,
ay patuloy pa rin itong mabubuhay sa kabila ng pag-usbong ng mga pasong gawa sa plastik. Pagka merong interesado, tumihipo ng lupa, pinuwabayan ko. Marami naman po. Hindi ko naman tatawagin, alika rito, tuturong kita, hindi. Yung, alam mo yung, pag alis ko rito, lilipat siya, siyang makikialam. Pinababayaan ko yun, tinuturong ko. Pero yung tatawagin ko sa alika rito, tuturong kita. Marami naman po pupunta rito ng Maraming interesado matuto. mga Bisaya nga, naturuan ko rito. Kaya lang, wala na ngayon dito. Nagtuturuan ko. Alam mo naman ang may hilig makikialam Di ba? Parang pagtugtog ng gitara yan minsan dadaan-daanan mo lang yung gitara, hindi mo kinukuha yung may hilig, pag nakasabi niya, kukuha niya, tutugtog siya Ganun din dito sa paso. Ang tradisyon sa paggawa ng palayok at paso mula sa luwad o putik ay nagmula pa sa mga ninuno ng Bulakenyo, kung saan ipinamana nila ito hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Ang luwad mula sa kalikasan ang nagsisilbing batayan ng mga likhang sining na hindi lamang magamit pang kusina o kaya'y lagayan ng mga halaman, kundi nagsisimbolo rin ito ng yaman ng kanilang kultura, at sa bawat paghulma ng mga palayok ay dala-dala nito ang kultura at tradisyon ng bayan ng Kalumpit. Siguro kung yung LGU makakaisip ng best way o safest way para sa paggawa, yung hindi siya makaka-apekto sa environment, baka pwede magpatuloy yun. Kasi sa health center ako di ba yung usok di maganda sa health. So siguro kung makakaisip ng isang strategy kung paano lutuin yung mga ganun, gawin yung mga palayok na ganun. Bagkus ito ay unti-unti nang nauubos, ito ay may potensyal na maireserba at mabuhay muli kung tayo ay magtutulungan, kabilang na ang suporta ng gobyerno at ng turismo. Maaaring gumawa ng alternatibong paraan ng pagluluto ng mga palayok na mas makakabuti sa kalikasan. Isang paraan din ang pagpopromote at pagpapakilala nito sa mga kabataan at sa bagong henerasyon ng mga turista bilang isang obra maestra ng turismo ng Kalumpit. Sana sa mga nanonood yung hindi mawala sa atin yung paggamit ng mga paso, kasi na lumalabas na ngayon yung yung mga plastic na paso, yung mga gawa na talagang naka-ready na talaga. Sana lagi nilang tangkilikin, gamitin yung talagang paso natin para makatulong din tayo sa environment, makatulong din tayo sa mga talagang gumagawa na hindi mawala sa panahon natin yung paso na ginagawa nila. Yun lang. Ang tungkulin ng turismo ay hindi lamang isulong ang likas na yaman at makulay na kultura na meron ng ating bansa na ipinamana pa sa atin ng ating mga ninuno, kundi na rin ang pagpepreserba nito na maging sa hinaharap ay patuloy pa rin itong nabubuhay. Sa Kalumpit, maaaring magbago ang daloy ng ilog, maaaring mag-iba ang mga anyo ng kalikasan, ngunit ang kwento ng bayan at ang sining ng pateri ay patuloy na hinuhubog ng mga kamay na sinusubukang panatilihin ito. Ngunit hanggang saan ang ating makakayanan upang muling buhayin ang kultura at tradisyong ito na unti-unting nauubos? May magagawa nga ba tayo o tatanggapin na lamang na ang panahon ay sadyang lumilipas at may mga bagay na naiiwan na lamang sa nakaraan upang maging parte ng kasaysayan?